Sa oras na ito ay magbibigay tayo ng update hinggil dito sa balita na kumakalat ngayon ang ibinulgar po ni Congressman Mike Defensor, kung saan nauna niyang ipinahayag na ang Commission on Audit ay nagdeklara na ng 8 billion pesos na disallowance o notice of disallowance laban po sa expenditures ng Department of Agriculture, at sinundan ito ng almost 1 billion pesos na notice of disallowance sa Commission on Higher Education. Ay samantalang sa DSWD pala ay mahigit 10 billion pesos po ang notice of disallowance and notice of suspension mula sa Commission on Audit. Ibig sabihin po, mga kababayan, ay kapag nag-issue ang Commission on Audit ng notice of disallowance or notice of suspension, mayroon pong nakikita na mga probable cause or initial findings ng anomalya at pagkakaroon ng tinatawag na practices related to graft and corruption. Hindi pa natin sinasabi conclusively na ito na nga ay pangungurakot, pero kung ganun po kalaki ang notice of disallowance laban sa mga pundo na ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno, mantakin po ninyo and this is about last year lang po ito na audit report or tungkol ito sa paggamit ng budget noong 2025. Ang Commission on Audit ay naglabas na una na, according to the initial revelations ni Congressman Mike Defensor, ng 8 billion pesos notice of disallowance. Ang sa Commission on Higher Education, almost 1 billion pesos. At ngayon, ito po sa DSWD ay umabot na rin po ng mahigit 10 billion pesos. Wow! Ang lahat halos ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ni Marcos ay tuloy-tuloy po ang pagbubunyag ng katiwalian o ng mga anomalya, at ito ay tumutugma naman din sa pangyayari na nasasangkot din ang gobyerno ni Marcos sa malala at malaganap na pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. We're talking about the 1.4 trillion pesos flood control projects na karamihan ay naging ghost flood control at naging substandard at iba pang mga infra projects. Kaya hindi nakakapagtaka itong expose din ni former Congressman Mike Defensor ay nagpapakita kung gaano po kalawak ang mga kabulukan at practice ng pangungurakot na nagaganap sa halos lahat ng sangay ng burokrasya ni Ginoong Marcos. At ito ay nagpapahiwatig kung bakit tuloy-tuloy din po ang pagdausdos pabulusok pababa ng kanyang trust and approval rating. Sapagkat hindi po maitatanggi, mga kababayan, ang sistematiko at magkakadugtong na pattern ng pangungurakot ay talaga namang tumatambad at nabubulgar sa halos araw-araw na umiiral itong administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Kaya kahapon din po, pinotakti ng pagpupuna ng mga mamamayan itong naging pahayag din ni Marcos na di bali nang umabot ng 100 pesos bawat litro ng diesel at humigit kumulang 90 pesos bawat litro ng gasolina, at ang pagsirit ng LPG at ng kerosene ng tuloy-tuloy habang nagkakaroon ng pagdarahop at talaga namang gumagapang sa hirap ang mamamayan,
Ang sagot ni Marcos Jr. nang tinanong siya, normal lang yan dahil may tunggalian sa Middle East na nagaganap. Normal? Normal pa ba na halos gumapang na sa hirap at kagutuman ang mga mamamayang Pilipino? Walang regular na trabaho, walang regular na income, at halos hindi makaagapay ang kinikita ng mga manggagawa, at pati na rin po ang mga pobre na mga pamilyang mga mahihirap sa kanayunan. Ang sagot lang ng presidenteng ito, normal lang yan dahil may gera, may tunggalian. Paano kung kukunin mo na o ihatiin mo na ang buwis na 15 pesos per liter para hindi sumirit ng todo ang produktong petrolyo? Paano kaya kung centralized importation and centralized din ang distribution sa mga oil products na ito? Gobyerno po ang magtatakda ng landed cost price. Hindi po ginagawa ni Marcos dahil nag-aantay pa daw siya na makakuha siya ng emergency powers to be granted by Congress. Umabot na po ng 3 linggo ang armadong tunggalian sa pagitan ng bansang Iran laban sa Israel at laban sa Estados Unidos. And yet, ngayon pa lang po naisipan ni Marcos na magkaroon ng tinatawag na request for emergency powers. Kaliwat kanan na po ang problema ng mga mamamayan at paano po pag lumawak po sa rehiyon ng Middle East ang ganitong uri ng mga tunggalian na pwedeng mag-dislocate at magkaroon ng matinding epekto sa kabuhayan at trabaho ng ating mga kababayan na umaabot mahigit 2 milyong mga Pilipino po ang nagtatrabaho o nabubuhay doon sa Middle East region. Ayan. So, iyan po ang mga issue na nais nating bigyang punto. Halimbawa, instead na nagbigay ng ayuda itong DSWD na 30 billion pesos para sa mga local government units, sa mga alkalde sa paligid ng Metro Manila, bakit hindi na lang ito ginamit upang emergency support para po sa subsidy ng mga transport groups upang hindi magtaas ng kanilang pasahe, pero bibigyan po sila ng fuel subsidy ng gobyerno. Di po ba, malaking bagay itong 30 billion pesos na gagamitin na panunuhol ni Marcos sa mga local government units sa Metro Manila. Samantala pong pinigilan po ni Marcos Jr. kahapon ang pagtaas ng mga pasahe. Akala niya ay bidang-bida siya sa mga commuters. Pero ang epekto po niyan, marami ang titigil na sa pamamasada kung hindi na po kakayanin ng kita nila ang kanilang pamamasada dahil ang halos lahat ng kikitain nila sa lansangan ay mapupunta na lamang sa pagbayad nila ng produktong petrolyo sa mga gasoline or mga petrol stations. Mga kababayan, talagang hindi nag-iisip si Marcos, no? Normal lang po daw yan. Hindi po normal ito na ang mga mamamayang Pilipino, 3 milyon halos ang nawala ng trabaho in the first quarter of 2026. So out of the more than 14 million labor force, 3 milyon po ang natanggal o nawala ng trabaho. Halos sa loob lamang ng unang quarter nitong taong 2026. At ito nga, mga kababayan, binubulgar pa ng report ng Commission on Audit na napakalaki po ng mga pera na nagastos o nawaldas sa ahensya po ng Department of Agriculture, sa Commission on Higher Education, at ngayon na naman ay DSWD. Pare-pareho pong may mga notice of disallowances, may notice of suspension mula sa Commission on Audit. Ang sagot lang ni Marcos, normal lang po yan, mga kababayan. Normal pa po ba ang ganitong kalagayan ng ating bansa na halos lumulunod na
o nalulunod na sa kumunoy ng kahirapan ang ating mga mamamayan. Kaya po, mga kababayan, nararapat lamang na tayo po ay magkaroon ng petisyon na mag-resign na si Marcos. Hindi na niya kayang pamunuan pa ng matuwid at matino ang panggobyerno sa Pilipinas. Si Marcos Jr. po ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagdausdos at pagbulusok pababa ng ating mga kalagayang pang-ekonomiya dahil hindi po niya alam kung ano ang mga contingency measures, ang mga nararapat na mga economic measures, ang nararapat na mga emergency actions, kaakibat ng krisis na ito. Matakin mo, hindi naman siya kailangan pa doon sa Amerika, sa Estados Unidos, para kunwari magsasalita siya sa isang pagpupulong sa United Nations. Hindi naman po siya ang pinakasentro doon. Instead na inatupag niya ang krisis ng ating bayan, instead na inatupag niya ang malinaw na pangangailangan ng kagyak na liderato, hindi po niya nagagawa ito. Kaya po, itong tatlong malalaking issue na ngayon ay nagkakaroon ng paglalantad. Una, ang tuloy-tuloy na pagbubulgar na nangyayari po sa mga graft and corruption related na mga expenditures na pina-flag down ng Commission on Audit. Tatlong agencies of government pa lang po ito Department of Agriculture, Department of DSWD or Social Welfare, at saka yung Commission on Higher Education. Sinabayan pa po ito ng walang pakundangan at walang damdamin na pagbubuhos ng mga pondo na hindi naman kailangan sa kanilang ayuda na diskarte upang bilhin at suhulan ang loyalty ng mga Metro Manila mayors na nagkakahalaga po ang mga ayudang ito sa 30 billion pesos. At ito ngayon, ang pagsambulat ng hindi maapula na parang apoy na naglalagablab na krisis sa produktong petrolyo na pwedeng magkaroon ng malawak na epekto po, mga kababayan, sa mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. Sa supply ng pagkain, presyo ng pagkain, sa supply at presyo ng kuryente, at ngayon po, pati ang mga basic services sa transportation ay malubhang apektado na rin po, mga kababayan. Kaya si Marcos, cool lang, cool. Aba, okay lang po ang maging normal at cool. Kung mayroon pong mali-maleta na mga limpak-limpak na pera, ang taong bayan, kagaya po ng sindikato, na mga miyembro na pinamumuno ang sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Okay lang po na maging okay ka at okay lang na ikaw ay maging normal ang reaksyon mo sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na umaabot na halos sa 100 pesos bawat litro kung ikaw ay may natatanggap na mali-maleta na mga diniliber sa'yo mula sa pinagnakawan at dinurubuhan ng mga partida nila sa sindikato ng pangungulimbat nila Marcos at nila Romualdez, no, mga kababayan. Pero ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi po okay. Ang milyong-milyong mga kababayan natin ay hindi po nagkakaroon ng anumang kakayanan na umagapay at humarap sa malalim na krisis na ito na kinakaharap ng ating mga kababayan. Bakit? Sapagkat simula po nang umupo si Marcos bilang presidente, tuloy-tuloy po ang pagdausdos ng kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa. At walang ibang pwedeng sisihin dyan kundi ang kanyang administrasyon, sapagkat pinangunahan nila ang paglaganap ng mga pangungurakot at pandarambong that indeed ito ngayon ay isang world record na ang kanyang ginawa at ng kanyang pinsan. The greatest robbery of the government by the government itself. Ang pinakamalaking pandarambong at pagnanakaw
na ginawa ng gobyerno sa sariling gobyerno mismo ay nangyari sa ilalim po ni Ginoong Marcos.